Magandang araw sa inyo, mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ay yung Nicolado Paglinaw na nagbubungan ng pagbati para sa aking kaibigan na si Eli Saludal. Ay, magandang araw po sa inyo lahat. Si Manuelito Luna. Magandang araw sa ating lahat. At ang ating sekretary. Magandang hapon po muli sa ating mga kababayan na nakakasama natin sa ating bansa. At magandang araw naman sa mga iba nating mahal na mga kababayan na kung saan-saang parte ng mundo naghahanap ng trabaho dahil walang trabaho dito sa kabulastugan na gobyerno ni Marcos na ito. Mga kababayan, eto po tayo. Ang issue kasi ngayon ay ang daming nagsasabi na ang dami ng tulpo sa gobyerno. Dati na, mayroong isang tulpo na pinagbigyan ni Duterte, maski walang kakayahan, dahil lang manunulat sa dyaryo, pinagbigyan, ginawang ambasador sa China, pero inaaway yung mga tauhan ni Duterte, lalo na yung executive secretary, binastos nitong kumag na ito, kaya nasipa. Mayroon din siyang kapatid na sipa din sa Department of Tourism dahil sa mga katiwalian din, no? Now, looking at all this, I don't know why people have still swarmed themselves with these people when alam naman talaga ang pagkatao nitong mga taong ito. And hindi naman galing sa bibig namin yan. Galing yan mismo sa kanilang kapatid. Ito, anong sinasabi ni Ben Tulfo tungkol sa kanyang pamilya? Ito, pakinggan natin si Ben Tulfo. Ito lang yung tao na maski nagkaroon siya ng konting aberya noong panahon ng kanyang kapatid na secretary sa Department of Tourism, but I think he has been vindicated because he has maintained a certain degree of righteousness. Ito po, pakinggan natin kung anong sinasabi niya tungkol sa mga kapatid niya at mga pamangkin niya. Congressman Ruff, makinig ka. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Nakadalawa na itong pamangkin ko na to. Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Huwag kang gumaya sa mga trapo. Wala po akong isasalba kahit sino. Nasabi ko na po to, no? Nasabi ko na po to. Inuulit ko, hindi po ako naglilinis-linisan dito, nagkakasala rin naman ako. Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Masakit mo po sa akin, pero sasabihin ko, alam mo, pag ikaw ay isang public official, di ka ligtas sa mga mapanuring mata ng publiko dahil ika'y naninilbihan sa bayan. Congressman ka man, or senador ka man, or mayor ka, basta't politiko ka, hinalal ka, nilagay ka dyan sa posisyon mo sa pamamagitan ng eleksyon, or inappoint ka, magsisilbi ka sa taong bayan. Masakit man po sa aking gagawin to, at alam ko naman, nagagalit na sa akin ng ibang mga kaanak ko na kaapelyido ko. Nagagalit sila. Bakit sila nagagalit? Ako po'y diretso, ano? Di ko po estilo mag-sermon. Estilo ko punahin ang mali at itama ang mali. Lalo na kapag ikay pamilya ko, kadugo ko. Itong pamangking ko na to, pinupuna kita. I am rebuking you publicly. It's not to shame you, but out of love. Out of love. Ginagawa ko po to to save the other members of the family who carries the same last name as you do, but they carry it with integrity, honor, and respect. Dinadala po nila ang kanilang pangalan. Iisa lang pong apelyido namin. Sa unang henerasyon, yung aking ama, ang yumaong si Colonel Ramon Tulfo, kung saan tumatak po sa aking isipan yung mga tinuturo niya po na ako'y high school pa lang.
idol ko po yung aking ama. Kaya kung nakikinig man sa akin, yung mga ibang mga kaapelyido ko sa first generation, yung mga second generation, makinig kayo. Hindi ligtas kahit mga anak ko. Kami po yung unang henerasyon at may mga susunod na henerasyon. Nakakalungkot. Kaya ko ginagawa to para isalba yung ibang nagdadala ng pangalan. Pero ang pagdala nila, nandoon yung sinasabing pagdala nilang integridad na may honor at paggalang doon sa pangalan. Ito, hindi lang yung pamangkin niya ang pinangalalan niya. Kasi, tingin ko, si Ben, after siguro, inamin naman niya na nagkamali siya before. Pero, he is reforming himself, but dinadala niya ang reform towards sa mga kanyang kapatid. Tingnan natin itong isa. Ito muna. Unahin Yung muna. pinatutungkulan ni Ben Tulfo sa kanyang pamangkin. Saan ba nagmula yon? Ito ipapanood muna natin. Ito Yung muna. anak. Ito muna. Pero ang point ko Sige. lang kasi, hindi lang doon sa sinasabi niya, hindi lang yung pamangkin niya. Pati kapatid. O kaya nagsabi niya na first generation. Pati sa anay Yung mga niya. kapatid niya. So, sige. itong pamangkin niya, pero doon sa first generation, tulad nitong isa, itong pangalan ay Ralph Tulfo, Rafi Tulfo, nag-iimbestiga doon sa sweepstakes. Pinagyayabang na he will hire this, he will hire that para matutumbukan. Pero may bunga ba? O nagkaayusan daw? Na hindi na niya tinuloy, wala siyang committee report, walang ano. So, sinasabi ni Ben, bakit ako nagsasabi ako na dapat yung first generation ay magkaroon ng integridad? Bakit walang integridad yung iba? Kung kapatid, nag-iimbestiga, hindi tinatapos at may mga kwento pa na nagkaayusan na. Yun lang. Doon pa lang tayo. O dito naman sa isa, itong younger brother na gustong baliktarin at ipakita natin itong kumag na ito. Alam kong nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po ang pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Nakalimutan niya, baka akala niya nagbo-broadcast lang siya. Oo nga, akala niya nasa ano pa rin siya? Radyo Senado. Mataas pa daw ang taong bayan sa batas. Pero sino bang source ng batas? Di ba ang taong bayan? Kaya yung batas, may sanction sa taong bayan. Kung hindi ka bobo, malalaman mo na sana na you cannot bend the law. Mr. Tulfo. Kung sanay ka na binibend mo yung batas, tulad doon sa ginawa mo sa Amerika, na nag-alias ka na Eric Sylvester Tulfo at gumawa ka ng falsifikasyon, ginawa mong pangalan mo ay Eric Sylvester Tulfo at pinanganak ka sa Hawaii. 2 years after ipinanganak ka, as Erwin Tessida Tulfo sa Leyte. Sa Leyte, oo. 2 years after. Kaya, talagang sanay ka sa pag-bend ng law, pero wag mong dalhin sa Pilipinas yung ugali mo. At ngayon, pinagkalandakan mo pa sa Senado yung wag sundin ang batas. Bakit ka mang babatas kung hindi ka susunod sa batas? Kaya,
Yan ang sinasabi ng kuya mo na si Ben Tulfo. Na gusto ko na iparinig sa aking mga kapatid, yung first generation, na magkaroon man lang ng integridad. Hindi pa kalat-kalat tulad nitong si Erwin Tulfo. Oh. Ang meaning sec ng bend the law para kay Erwin Tulfo ay to violate the law. Yes. Ang meaning. And you're a lawmaker. What else does he mean? Oo. Dahil daw nag-rally, ang taong bayan daw ay nag-demand. Pero ang tanong naman ng iba, o isinuuli nyo ba yung pera na kinalap nyo doon sa Department of Tourism? Nagsauli na ba kayo? Kung nag-demand ka ng you should be holier daw than the Pope. Yung sinasabi. What is good for the goose should also be good for the gander. Kaya pinangaralan kayo ng kuya niyo na si Ben. Dahil maski ni siya nanalo, walang baliwala sa kanya. Nanalo kayo pero mas feeling niya he is more elated than you are. Dahil matino siya at kayo ay hindi matino. At balik tayo dito sa kapatid, sa anak ng kapatid ni itong mahilig na mag-lecture sa mga resource persons. Oh. Ito, anong sinasabi ni Ben Tulfo sa kanyang pamangkin at ito ay nire-resound ni Maharlika. Ito, pakita natin itong gumastos ng milyon-milyon. Itong anak ni Rafi Tulfo, ayan, uminom ng alak. Vegas lifestyle na mga Tulfo. So itong si Rafi Tulfo, Rafi, di ba? Dalawang sila na, Rafi Erwin. Now, ikaw, Ralph Wendell Tulfo. Yan ngayon ay representante kung makagastos sa isang bar, isang gabi. Ito, sinend to sa akin. Ito ay pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. At ito ay naganap noong December pa ng 2024. Ay, ganyan ito. Okay? Ano po ito ang pinapakita ko sa inyo? Okay? It takes time para makita nyo yan eh. Okay? Yan ay ang pinapirmahan nung yung anak ni Tulfo. Yan po ay sa bar sa Las Vegas, Nevada noong December I think 30. I'm not sure kung 29, 30, 31. Basta New Year yan, mga papalangga. Pa-celebrate ng New Year. Ngayon, ito, ini-screenshot natin. Okay, here we go. Ito yan, ang pinirmahan niya. Ang pinirmahan niya ay worth how much? Nakita niyo ba yan? Okay, lakihan natin. Nakita niyo ba kung magkano yan? Okay, yung resibo na yan, screenshot nyo na. Okay, yan po ay pumunta sila sa kasama yung kanyang kapatid. Balik natin ang isang video, this one. Nasa bar yan, sa Omnia Bar. Okay, Omnia Bar. Ngayon mga kababayan, pumunta sila sa Omnia Bar sa Las Vegas. Kung mapapansin ninyo, ang pinirmahan niya dyan, ang binayaran niya sa isang gabi ay 42, ayan na, nakita niyo, 42,000, teka, pinalakayan ko yan. Ito. 42,000 sa isang $605 US. Nakita niyo? Remove ko lang. Ito yan pinirmahan niya. Nakita niyo? $42,605 sa isang gabi lang. Sa isang bar lang. Then another night, mga kababayan, here we go. Yan naman. Sa Omnia Bar. Ayan, uminom ng alak. Okay, ayan yung kapatid niya. Okay, kapatid niya. Ayan, nakita ninyo? Nasa Omnia Bar sila. Umiinom ng pagkalaki-laking alak at ang pinirmahan niya dyan, mga palangga, andyan din yung si Tungol. Play natin. Okay.
Sa Omnia, sila ayun, yung tungol, yun, no, yung asawa nung anak ni Tulfo. Ayan, di ba? Tignan mo. Ayan, atik, mga nag-work yan dyan. So, ayan, ang binayaran dyan ay $73,000 US. Okay, ayan. Ayan yung siya. Okay, $73,000 US. Ito yan, mga kababayan. 73, nakita nyo ba ang presyo? 73,000. Mamaya i-post ko to sa Facebook at dyan sa YouTube natin. Okay? 73,000. Isang gabi lang yun. Isang gabi ang ginaso sa Las Vegas, Nevada, dito sa Omnia Bar. It's a night party. Ang ginagawa nila, tapos gumastos sila ng ganon kalaki. Pag pinagsama mo yan, yung 42,000 may get, sa value ngayon, sa palitan ngayon, it's around what? Nasa 2.5 million pesos. Doon sa sumunod na gabi, o sa another night, mga kababayan, nagbayad siya ng $73,000 US. Nakita ninyo? So anong ibig sabihin nito, mga palangga? $73,000 US. Ganyan ba ang mga ikaw ba kung may business ka? Okay? Magbabayad ka ba ng ganun kalaki sa isang gabi lang, yung Omnian nightclub na yon? Alam mo, this is ostentation. Partner, di ba? Yeah. This is, sometimes before with my friends, we call it ostentatious display of profound wealth. When you say profound wealth, nakaw na wealth, so to speak. So, Easy come, easy go. easy come, easy go. Because tama nga si Marlica, kung pinaghirapan mo yung pera, hindi mo pwedeng ipang lang. Pero may mga iba nagsasabi, di umano, like father, like son daw. Kasi, yung tatay daw, bakit hindi na nilabas yung report? Baka, yung mga galing sa, kung nagtanim ka ng langka, sabi ni Marlica, yung manager daw ng PCSO ay pangalan langka, madaling pitasin yung langka. Kasi kung hindi mo ilalabas yung report sa investigasyon mo, baka. Pero si Joy Belmonte, pare, sinasabi na ang daming flood control projects dyan sa Quezon City. Now, wouldn't it be a subject matter? Kaya nga palagay ko, ayaw imbestigahan ni Lacson, nila Soto, kasi kakampi nila yung mga tulpo. Kung mag-imbestiga sila ng mga congressman, baka masalit yung Ralph Tulpo. Kasi nasa publiko na yung smoking gun Di ba, pare? Ano masasabi mo? Tama. Yung Quezon City, well, nagpa-practice ako dati dyan sa korte. Alam ko yung lugar, hindi binabahan ng ganyan. Kaya nakakapunta ako kahit ulan Pero ngayon, parang naging, naging dagat. Dagat yung Commonwealth. So, maraming flood control projects, pero binabaha. So, what an irony. Dapat imbestigahan yan, sir. Hindi pwedeng selective ang Senate Blue Ribbon under Lacson. Hindi pwede yan because kung saan yung evidence, according to him, that will be their lead. Bakit hindi inimbestigahan yung... Because circumstantial ito Where did he get his money? Hindi naman pwede yung sabihin mo, personal ko yun saan galing yung personal mo? May negosyo ka ba? Yung pinirmahan ng anak niya in one night is 4 million pesos. Mayroon ka bang negosyo o galing kay daddy? O ano bang negosyo ni daddy? Magkano lang namang sweldo ng senador? Kung talagang manggagahasa ka dyan ng pera sa Senado, may panggastos ka para sa outing mo doon sa Las Vegas. Tapos mayroon ako isang kaibigan na maliit na contractor. She's not into flood control. Pero may mga kaibigan siya dyan. Sinabi sa akin na mayroon daw isang mataba na congressman. Well, ang alam kong mataba dyan, mukhang dalawa.
Yung isa, anak ng kapatid ng artista, at yung isa, anak daw ng senador. Dalawang mataba. District Yeah, 5 yeah. tsaka District 2. Oo, ha? Tapos, City. sabi nung friend ko, hindi pa daw nakolekta nung kaibigan niya yung payment, nanghingi na daw ng Porsche Cayenne, yung mataba na congressman. Sports car. Advance. Porsche Cayenne, advance na daw kasi Sports kayo. Porsche Cayenne. Mga magkano ba yan ngayon, Sek? It's about mga 7 or 8 million. Mahal pa na yan. So, it shows that kung ganun ang style nila, yung panggasto sa Las Vegas may have come from, kung hindi Porsche Cayenne, di cash ang binigay. Di umano. So, In the same trend as yung mga handbags, ng mga Nepo babies, yung mga Cadillac Escalade, hindi pa lang natin binilang yung binili niyang regalo sa girlfriend. Ay! Baka Hermes yan or kung ano-anong mga Bottega or Botelnia ba yan tawag Bottega. na? Bottega or mga relo. yung mga Patek Philippe. Rolex, Daytona. Yun yung mga favorite na mga Lady Daytona. Hindi, if you can afford to spend one night, you may be able to afford to buy your girlfriend twice or thrice as much as what you spend. And where did they get money? Sabi, nag-ambagan daw. Di ba dapat ipaimbestiga yan kung sino yung kasama niya na nakipag-ambagan? Congressman din ba? Or mga sidekick lang? So, paano mag-ambagan kung sidekick lang yung kasama? Di ba? Masyadong flimsy yung explanation. Kaya si Ben Tulfo, pinapangaralan itong mga kasama niyang mga Tulfo family. Lalo na yung matanda na Tulfo, sabi ni Ben Tulfo. Oo. Na ano daw, kung sa Bisaya pa yan, buluyagon ba? Yung, ano ba yung buluyagon pare? Yung masyadong unruly. Unruly. Incorrigible. Ganun daw yung kapatid. Galing sa kapatid. Kayo, we're just expressing what the beta guy who you once upon a time was involved pero he has reformed and he is now, pinag-aralan niya yung mga kapatid niya na ang daming kabulastugan sa gobyerno. Kung siya nga, Sek, pinangaralan niya yung mga pamilya niya, what more ang publiko? Oo. Because these are all public servants. Public servants. Oo. Yata uso ngayon May isang congressman na niregaluhan yung bata-bata niya, asawa na isang 1 million peso handbag. Sino yan? Yung medyo foreigner ang tunog ng apelido. Yung First District of Quezon City. First District of Quezon City. Yung ama, nag-blow out, nagbibilang ng ganyan kakapal na pera. Yun yung pinangalanan ni Diskaya. Isa yun. Na yung nanay ay nagpagawa ng beach resort. Uy! May yate pa, may mga jet ski pa. Yan, big story sila, nagpa-interview, no? Pinakita yung kanilang yung and the same na nag-imbestiga kay Diskaya, yung asawa ng isang mayaman na industrialist, anak ng industrialist, diyan sa may Cubao. Yun ang asawa noon ang nag-imbestiga, nagbigay ng interview kay Mami Sylvia. At may mga linkage pa daw ito sa sabong. Online sabong. Ano yan kay Atang Best friend. Best friend daw. Kasama ata yan doon sa online sabong. So, itong mga So, ang ginawa ay nire-repair daw. Nawala na yung separation of power dahil nire-repair daw sa
ICI yung mga findings ng Senate. Bakit ganun? Dapat sila Yung mismo ICI, nagpapay- kontrolado ni Marcos. So, ibig sabihin, bata talaga ni Marcos ito si Ping Lacson at saka si Soto. Pero ang pinakamainam dyan sa ICI, dapat live stream yung ano. Yung Oo. kanilang hearing na para Tinatago. makita natin. kung Tinatago. ano ginagawa. O ito si Babe Singson, kinongratulate ito. Akala ko matino, pero may mga sabi-sabi na, ano ba yung momo sa Sino ba yung dalawa na yun na sa Tagalog, ha? nami-miss out sa Ha? discussion ngayon? Ito si si Babe Singson, mayroon daw multo na undersecretary na best friend during his time. Well, I don't want to cast aspersions. Ha? Kaya nga, dapat sana, yung dati kang, don't tell me, ano ba yung sa Bible, yung Caesar, like Caesar's wife, ganun ba yun? Pag like Caesar's wife ka, parang talagang Dapat beyond reproach. beyond Beyond reproach. reproach. But do you really think Babe Singson is beyond reproach? Ha? Pero going back doon on a serious Sec, ibibigay daw ng Senado yung kanilang findings sa ICI. Binigay na. Binigay na? Oh. Well, that raises a constitutional question. Yes. Because of the separation of powers. Ang dapat nila bigyan ang ombudsman. Yun. Hindi ang ICI. Saan ba nilagay nila yung kanilang mga utak, Sec? Yeah. Actually, totoo yan na nagpunta na sila sa ombudsman, nag-turn over sila ng mga dokumento for the ombudsman to conduct an investigation and file the case. Nagpunta na itong Itong ICI. Justice Reyes. Pero kung ang ebidensya na magiging basis pa rin nila, kasi ang bagal ng investigasyon nila. Nauna na yung investigasyon ng Blue Ribbon. So may findings na. So I won't be surprised yung, di ba, tinon over na nila si Price at saka ano yung isa? Alcantara. Hindi, yung isa, yung kasama ni Bryce. Nasa Mendoza. TV na Mendoza. nagpunta na sila, nag-imbestiga na ang ICI. So paano ngayon yan? There is some Parang lumalabas dito yung ICI nagiging yung version ng small committee after the BICAM. No, that's Hindi. really... Tagasala. That's Hindi pwede yan. conflict. Why? Because ibang branch yun eh. What if, okay, wala pang findings ang Blue Ribbon. Pero yung Bryce at saka and maybe Alcantara, they will forward them or direct them to the ICI. Mag-imbestiga rin yung ICI. What if ang findings sinabi ng si Marcos ay mastermind. For example lang. As far as the Senate is concerned, wala silang pakialam kung sinong mastermind. Kasi separate branch sila. Pagdating sa ICI, kung si Marcos ang lumitaw na mastermind, do you really think that they will not suppress? Kaya that's something wrong with the system. Yeah. Lawyer. In fact, we are My dear raising the issue of constitutionality ng ICI. I believe, and other lawyers also believe, that Executive Order 94, which created it, is unconstitutional. Dahil, one, redundancy yan. Meron ng Office of the Ombudsman, which is the independent office of the Ombudsman. Second, ang trabaho ng Ombudsman, dinuduplicate lang nitong ICI, and even the Senate, and the COA. So, ginagawa lang niyang parehas lang din. So, As a matter- it adds a layer. As a matter of fact, some time ago, ito kasing ICI is just a replica Yeah. or repetition of the Truth Commission. And the same people, one of which is my former assistant in government, his name famously named or
famously known as Baroque Beraugo, has filed a case in the Supreme Court to declare the unconstitutionality of I see. the ICI. Ito, pakita natin yung gist of what they have filed. And I hope the Supreme Court should act on this with dispatch kasi money of government is wasted away by an illegal creation. Ito, nasaan na yun? Luis Baruch Beraugo, petitioner, versus the Independent Commission on Infrastructure, the Secretary of the Department of Budget and Management, and the Treasurer of the Philippines. Kailangan po ito dahil right now there must be immediate restraining order to restrain them dahil according to the executive director, a certain attorney something, they were about to get the money from the DBM to run their operation. Tinanong sila, na-organize na ba? Hindi pa na-organize. May pera na ba? Kukunin pa daw sa Department of Budget Management. And yet, they are already functioning. Pero, tanungin kita, partner. Ako, I have a strong belief na unconstitutional ito on the basis first. Marcos, being the president, who delegated this power in favor of the ICI, kasi creation yan, di ba? Does he have the subpoena power? Does the president have subpoena power? Executive yan? Actually, kung i-base natin yan sa PACC mandate, no? Yung sa amin, binigyan kami. Actually, binigyan kami. Pero, ang saklaw lang niya is limited. Kasi Executive lang. sa executive department lang siya. And then, subject to the salary grade, 27 and up. Okay. In other words, hindi ka pwedeng magsubpina ng tao or opisyal Na sa ibang private. department or private person. Hindi, within the executive. So, Yeah, within the executive pwede. so right now, if I'm the president, I have the power to summon. Of course, yeah. But I have no power to summon Ado Paglinawan. Yeah, he's a I have private no power. person. Yeah. So, but this ICI is different from PACC. Yeah, very much. Because it has an overwhelming power, which includes private person. Yeah. And the president does not have the subpoena power that he can delegate to The ICI, issue subpoena, Justice Tecum, Testificandum, Testificandum, yeah. to other persons. So, hindi pwede yun sa mga contractors. Hindi pwede. Private persons. Hindi niya pwedeng isubpoena yung mga So, contractors. selective itong coverage nito. So, How well, can it be the truth? pwede niyang isubpoena si Bryce, si Alcantara, si Robert Bernardo, si Chis Escudero, pero hindi rin eh. Hindi pwede si Pero- Jesus Cordero Because sa separate branch. that will violate the separation of powers. Si Bernardo, retired na eh. Paano, pwede rin. Hindi na. Hindi na niya pwede. Hindi na pwede kasi private person na yun. Private person na yun. In fact, yung section 2 sec, no, I want... They're not even covered by the ombudsman. Yeah. Alam mo, you can only be covered by the ombudsman if the principal is a government official and you are in cahoots with a government official, pwede kayo na ma-covered. You will be within the jurisdiction even Yeah. if you're a private person, if you have dealings with a government official. Under the ombudsman. Under the ombudsman. Ito ang unconstitutional talaga, section 2 ng EO 94. Oh, And I would like to read it for everybody's information. okay. Section 2, mandate. The ICI shall, on complaint or motu proprio,
hear, investigate, receive, gather, and evaluate evidence, intelligence reports, and informations against all government officials and employees and any other individual involved in anomalies, irregularities, and misuse of funds in the planning, financing, and implementation of government flood control and other infrastructure projects nationwide in violation, among others, of RA 3019, RA 1379 on unlawful acquisition of property by public officer or employee, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and relevant provisions of the revised penal code. This is utterly unconstitutional. Kasi it mentions all government employees and officials. Hindi pwedeng isopina ng ICISEC Ang yung senador. lawyer, yung senador, yung congressman, Oo, hindi pwede. or private person. Pero nireview yan ng Office of the Executive Secretary. Kahit pa ni-review Na yan. dating Chief Justice, bakit? Bobo nga yan eh. Kasama rin nga yan sa inakusa ni, ni Bernardo na sabi ni Trigib. Ito si Trigib, kilala ko na yan. Bata ni, dating, isang senador. Tapos, kinuha ni Ed Angara at ngayon sidekick ni Sani Angara. Yung si Trigib, Oyarbal, Olaybar. Siyempre, si Angara, mayroong linkage yan, if I may. Di umano. May linkage yan because, siyempre, si Angara is under the office of the President. Di ba? Primus inter pares, ang amo ni Angara, si Bersamin. Yung tao ni Angara, si Trigib, siyempre pwedeng utusan ni Bersamin. Sabihin mo kay, allegedly, sabihin mo kay Bernardo, baka pwede mo naman akong ambunan, Bernardo. Hindi niya pwedeng i-deny yan. Sinabi ni Bernardo, na sinabi ni Olaybar na humihingi si, di ba? Yung sinabi niya, humihingi si Bersamin. So, ang power nitong ICISEC is very extensive, no? Masyadong malawak. So, this makes this... In fact, there is already a ruling. Different from Even the ACC. Ombudsman, which is a constitutional body, nag-decide na si Carpio Morales to suspend. No, not really. Actually, to remove Joel Villanueva. Doon sa, I think it has something to do with the Napoles case. Pero it did not happen because sabi ng mga senador, we are the only ones who can discipline our members. So paano ngayon yan? Will that only apply to administrative cases? Yeah, based on past rulings and also on the Constitution. So kung criminal case, Hindi pwede. yung mga senadors pwedeng maimbestigahan sila ng Department of Justice as what the DOJ is doing now. Pwede ba yun? Hindi pwede. Iwalay na branch yan. Iwalay na branch yan, executive yan eh. So only the ombudsman has that power, but also limited in certain aspects. For example, kung mga senador at congressmen, they can Ang invoke. alam kong power ng DOJ is only to investigate government officials below the grade. Like yung mga barangay official siguro or mga employees na yung mga tinatawag yung job orders. Hindi, ganito ang distinction dyan, Sec. Oh. Kung DOJ, kung ang jurisdiction ng mga kaso ay hindi sa Sandigan Bayan, pwede sila. Pero kung Sandigan Bayan, it's only the ombudsman. Yan in fact ang MOA ng COA, ng DOJ at saka ng ombudsman. That's the delineation eh. Because I have read also that the municipal trial court has the power to investigate. Manny? Yeah. They have the power to investigate erring government officials. Kaya bakit itong Senate, if I'm not mistaken, nagre-refer sa DOJ.
Nagre-refer sa NBI. Eh kasi wala naman silang prosecutorial power. Recommendatory lang yan. Kahit itong ICI, wala rin itong prosecutorial power. Ayan. Recommendatory lang yan. So bakit sa DOJ? Bakit hindi nila diretso sa ombudsman? Dapat diretso sa ombudsman. Pero meron tayong katibayan that the interim report doon sa flood control project sa Oriental Mindoro, sinubmit ng ICI sa ombudsman. It's in the report and lumabas yan sa mga news. So I don't know if this is true. Pero if that is the case, that's an admission, implicit admission. Nawala silang jurisdiction. Wala silang jurisdiction. Oo. Parang ano lang sila, propaganda. Yeah. Propaganda vehicle o barkos to Propaganda o pagpapaganda. well, Optics. Or vice they are they jibe. Yeah. They jibe. Propaganda or nagpapaganda or nagpoprotekta sa kanya. Para in the eyes of the people, this McCoy Jr., mapapatibay daw niya yung sinasabing, mahiya naman kayo. Ay, oh. Mahiya naman kayo. Pagka nabanggit yung Oriental Mindoro, tsaka Mindoro, tsaka yung maya naman kayo. Paano naman yung kapatid ko na congressman ng Occidental Mindoro na binanggit ni Vizcaya? Oo. Yung mayabang na Coast Guard na nagpaayos ng ng kanyang muka siguro kay Belo ay kapatid ba 'yon? Ang kapatid, Chuit, kamag-anak does it run in the family? Oo. Kamag-anak na lang siguro. Para Report safe. na natin kay Bentulpo ito. Kamag-anak ba? Kamag-anak talaga. Bakit masyadong nagyayabang tungkol sa righteousness about this, about that? Sinasabi pa niya, sasampahan ka ng kaso. Baka ikaw na ngayon ang magsampa ng kaso doon sa kapatid o kamag-anak. Lalo na. Kasi na-mention ni Vizcaya yung kasama sa ganyan. May papirma-pirma pa siya sa impeachment case ni Sara. Yung pala may 250,000 na street lighting solar system. Hindi lang yung flood control. Hindi kaya naambunan yung kaibigan mo? Naku, ewan ko. Wala. Hindi maambunan yun dahil Amerika naman American boy yun eh. Maraming pera ang Amerika. I-reiterate ko lang, Seka. Itong house, itong Infracom, ite-turn over daw din nila yung findings nila sa ICI. Again, that will make it void. Hindi dapat sa ICI, dapat sa Ombudsman. Ombudsman. Bakit pa ang gulo-gulo na natin? Because ito lang. Napakabobo yung nagpapatakbo ng bansa natin. Why is it? I am saying it. Because doon pa lang kay Magalong. Unang-una, in-appoint si Magalong, knowing, wala ba siyang, yung katabi niya, yung chief justice. Yung pang bobo dyan, nag-aaral daw na chief justice, ay hindi ba niya in-advise yung isang bobo naman na head of state, na boss, hindi natin pwede si Magalong. Kasi, ano yan, conflict of interest. Public official cannot be working for another Tapos biglang in-appoint. Tapos sabi nitong Lucaret, hindi pinag-aralan pa ng mga abogado kung tatanggalin ba si Magalong na kasi nung una pa lang sana Bago i-appoint. Bago in-appoint, pinag-aralan nyo na. Recess. So it just shows that you are really stupid. Kailan ba kayo hindi magiging stupid yan? Sa dami-dami nyo ng pitfalls sa snake pit Malacanang na yan, di ba? In other words, we are already a failed Gulong-gulo lang ako eh. Ang So, presidente, vice president, failed state na ba tayo? senador, congressman. Alam mo, sabi ni Manny, failed state na tayo. failed state. Well, let me ilatag natin. Nag-aaway ngayon ang congressman at senador.
just few hours ago, sinasabi na ni Ping Lacson, ipapatawag nila ang speaker, ipapatawag nila yung former Appropriations Committee Chairman. Okay. Nagbigay ng privilege speech si Escudero, nagbigay ng speech si Marcoleta, nagbigay ng mga statement si Jinggoy, si Joel, against, bakit daw, sabi ni Escudero, bakit ang mga congressmen hindi pinapatawag? Bakit hindi inimbestigahan? Bakit kami So, in other words, there is now a chaotic relationship between the House and the Senate. Ano pa bills magagawa nila? So, anong bills pa? Lalo na sa budget. I don't think the budget will even be passed. Oh, At the rate that they're going right now, they are heads on with each other. Then the executive is being now accused. Yung budget secretary is now being accused of being the one involved in the release of unprogrammed funds, and being the alter ego. Marcos is directly responsible for the release of those. Yes. Of those. He can be liable under the Constitution for culpable violation of the Constitution. And for betrayal of public And trust. betrayal of public trust. Dapat kasi binito niya yan, hindi niya binito. Ano sabi nung nagbabagong loob na si Atty. Carpio? Sabi ni Chief Justice Carpio, he is directly responsible for not vetoing entire knowing that the 451 billion is an insertion. 29 billion lahat ang naiwan. 29 billion lamang. So yan is a food for thought. If somebody now, at saka in this arena yung Congress. In fact, yung kaibigan ko, nagiging biktima. Wala namang kinalaman yun. Si Reggie Velasco, napakatino na tao. Sinong pinalit? Si Garapal. Yung dating sinipa sa Malacanang, nilagay doon sa MECO, at nilagay naman ngayon as Secretary General. Anong kakayahan niya? Pero, Sec, gusto ko lang i-define yung failed state para malaman ng ating audience, ha? Okay, before you do that, Yeah. dahil sa disarray ngayon ng branches of government, except probably the Supreme Court. Pero ang Supreme Court din, napakabagal din ang desisyon. They have aggravated the situation. So, we are in a state of anarchy right now. Yeah. Ano ba yung anarchy, pare? Anarchy or failed state, based on Britannica. Pakita natin kung ano yung page A statement. failed state is composed of people and flawed institutions. Yan, no? People and flawed institutions. Hindi ba ngayon yung executive is being castigated and questioned for approving itong mga budget na ninakaw raw ng mga mambabatas. Tapos yung legislature, nag-aaway ang dalawang chambers. Nag-aakusa sila against each other. So we are a failed state actually, de facto. Because the institutions are feeble and flawed. And the people no longer trust the government. In fact, the rallies and the protests have intensified. And there are even calls for the resignation of President Marcos Jr. So, are we a failed state? I believe so. That's my opinion. We are, there's another angle to that. It says here, a stage of anarchy, a failed state. We are now in a stage of anarchy. Can you imagine in the history, nothing like this happened. But the former Senate President is accusing the former Speaker of planning all these maneuvers. Tapos, the members of the Senate is accusing their chairman of Blue Ribbon and the Senate President of maneuvering. Then, others are blaming the DOJ for not including the congressmen. So,
And the budget is not moving. It's not moving. Ito yung isang definition. A government that is no longer functioning or capable of exercising its authority is known as a failed state. So, we are in a failed state. This term applies when a government loses its ability to provide basic services, maintain order, and control its territory. If the complete absence of government and the resulting chaos is the defining characteristic, the term anarchy might also be used. Here's a breakdown of the term. Failed state describes a country where the central government has collapsed and can no longer provide public services, maintain order, collect taxes, or control its territory. Anarchy refers to a state, lawlessness, or political disorder caused by the absence of a functional government. It can describe a chaotic situation where no one is in charge. Well, do you really think Marcos is in charge? What's going on between the Senate and the House? At saka, nakaka-epekto na sa economy natin ng ating peso to the dollar. Yeah, it's 50, almost 59. That breach na ng 58, 59 na siguro. No? Pangalawa, yung growth projections natin for 2025 has been officially reduced by the World Bank. No? And pahirap ang inflation and yung joblessness. I can go on and on, but these are all just effects of a failed political system and disability. Yung mga investors ayaw nang pumasok. Yung mga turista ayaw nang pumasok. Because there's a lack of governance, a lack of competence in running the government. Kaya nga, it's not a matter of time that an impeachment will be filed against this president na that is hindi. Ang ganda-ganda na ng Senate. Pag set in ang 20th Congress, ang ganda-ganda na. They were duly elected. Tapos biglang si Marcoleta ang napili. Natatakot, bigla ang Malacanang. Minaniobra nila, binraso yung mga bilyar para bumoto. Yung Pia Cayetano, siguro pinagsabihan kaming gumastos sa iyo para manalo ka. So, bumaliktad. Tulpo. So, ngayon, chaos is going on the Senate. When in fact, in the beginning, it was flawless, but because pinakialaman ng Adam and Eve of Malacanang, yun ang nangyayari ngayon. So, yun po. Ang chaos is really in the midst of our... Kayo na lang po ang maghusga kung tama ba po ang assessment namin, mga kababayan. We're just stating facts and observations. So, yun po, mga kababayan. Magandang hapon. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat.